Amen. Pakibati po yung bawat isa. You are the source of blessing. Everyone. So, napakiksi lang po ng mensahe ngayon. So, kung bumaba ako, masalamat ko po. So, siguro na 20 minutes maximum. Ang mahalaga, new message, new strength, new answer, and of course, new realization yung matatanggap natin. So, I hope lahat tayo ay sumakses ngayon. Ito na yung last part ng ating victory in worship. Amen. Amen. So last week, we talked about yung what remnant needed the most. Ngayon naman, we going to talk about summit preparation for remnant. So, very basic po yung message na to, and for sure, narinig natin ito maraming beses na. But when I meditate this message, this is something na kumbaga, kailangan tayong mariman. Amen. So, let's proceed na po with our introduction. By the way, si Reverend Yu po na habang mini-message siya to, na-share niya na tayo bilang mga remnants, siguro more of applicable sa mga young people, but I consider myself as remnant. There is always a realistic hardship na tayong nararanasan. No, you can say na legit ko itong nararanasan ko. Talagang may challenge, may hardship, may anxiety. Especially sa mga student, minsan sa loob ng family, minsan sa kahit anong ginagawa natin sa relationship natin sa mga tao, sa friend. There is always hardship, no? Conflicts, iba't ibang klase ng problema. And pinaka-pangako ng Diyos ay hindi tayo mag-stay doon sa ganong klase ng sitwasyon. No, yung ending nito ay hindi same hardship, no? Hindi, for sure, hindi tayo mahihirapan doon sa dulo. So, it's like parang part of the process. Hindi ito yung hinanda sa atin ng Diyos. Ayun. Sa ating introduction, very simple yung stream of the summit. You have to find it and you have to ride on it. No? Kailangan natin sumakay po dito sa mga bagay na to. So marami pong tao na nagtatagumpay po sila kasi alam nila kung paano sila sumakay sa mga bagay. Alam nilang laruin yung mga nangyayari sa mundo, kaya nagkakataon na sila ay sumasukses. They know how to find it, they know how to ride on it. No? Tayo rin po, dapat alam natin kung paano tayo makaka-receive ng answer, paano tayo magkakaroon ng fruits. Parang si Joseph, di ba? Lagi na si Joseph. Kanina, na-explain ko rin sa mga bata na si Joseph, hindi naman siya nakipaglaban talaga ng sobrang hard sa mga kapatid niya. Di ba? Nung kinuha siya ng mga kapatid niya, tinapon siya sa bangin, hindi naman siya nakipaglaban kasi for sure, hindi naman siya mananalo. 10 ba yun? Tapos isa lang siya. Hindi talaga mananalo si Joseph doon. Even kay Potiphar, nung nandun siya nagsisilbi, hindi rin naman siya nag-attempt na lumaban dun sa hari. Kasi for sure, hindi rin siya doon mananalo. Ang ginawa ni Joseph, sumakay siya doon sa plano ng Diyos sa buhay niya. Kumbaga, nag-go with the flow si Joseph. Nakiano siya, nilaro niya ng maayos kung ano yung sa tingin niya na plano ng Diyos at hindi siya nakipaglaban kahit kanino. So, basahin po natin yung Jeremiah 17:7-8. One of my favorite verse po ito. Let's read all together po. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Amen? So kung tayo, lagi tayong nakaugat kay Yahweh, 100% po, patuloy pa rin tayong magbubunga. So dapat po alam na alam po natin yan. So ano ba yung klase ng bagay na kailangan po natin sumakay? Kailangan po natin hanapin. No? Very basic po ulit.
At dapat alam natin yung importansya ng salita ng Diyos. Alam natin kung paano tayo sasakay sa salita ng Diyos, alam natin yung panalangin, and alam din natin yung faith. Yun yung mga bagay na parang normal lang nasakyan natin. Alam ko marami tayong mga bagay na sinasakyan. Diba? Uy, sakyan mo na lang. Okay lang yan, diba? But the important na bagay na dapat nating sakyan is yung foundation about the Word of God, foundation about prayer, and of course, yung result nun is yung faith na ibibigay sa atin ng Diyos. Ganyan lang naman po yung mga bagay na sasakyan natin. Sabi po sa Isaiah 40, verse 8, the grass withers, the flowers fade, but the word of God will stand forever. Amen. Diba? So ang salita ng Diyos ay mananatiling nakatayo forever. May forever po sa salita ng Diyos. Amen. Ang sarap pong pakinggan, diba? The word of God will stand forever. Sounds true po yan. Totoo po yan. And ano pa? 2 Timothy 3:16, palagi po natin itong nababasa. All scripture is read out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Amen. Diba? So, kung gusto natin maging malalim, dapat maging malalim tayo sa salita ng Diyos. Kung kailangan malunod, sige na. Sa salita ng Diyos, palagi tayo tawag doon, sabi doon sa kanta ng bata, more about the Word of God. And yung prayer, sabi dyan sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him. He will make your path straight. Amen? So, pag nagtitiwala ka sa Diyos, for sure, magkakaroon ka ng panalangin. Kung nagtiwala ka sa Diyos, magkakaroon tayo ng panalangin. And of course, yung evangelism o yung field, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. So, wag po natin ikahiya yung gospel mo na tinatanggap natin. Wag po tayong maging secret agent Christian. Sabi nga ni Pastor before, pag kinahiya mo yung gospel, pag di mo sinare yung gospel, nagkakasala ka. Nagkakasala ka sa Diyos pag ginawa mo yan. No, kasi alam mo na ito yung kailangan ng tao, pero hindi mo nililiman yung tao about the gospel. Ibig sabihin, nagkakasala pala ako sa Diyos. So we need to pray. We need to pray more kung sa tingin natin na nandun pa rin tayo sa status of being secret agent Christian. Na we need to pray more. Ayan, so let's proceed po with our main message. So kung tayo po ay nandun na sa, nakasakay na tayo sa salita ng Diyos, sa panalangin, and sa field, ano po yung action natin? Ano yung susunod nating action? Ayan o, summit time o yung tinatawag po nating concentration. Sa atin ang tawag natin summit time sa ibang simbahan, they have quiet time, they have devotion, they have personal time with God. Meron yung iba nga may date sila with God. So nagkakaroon sila ng pakikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang summit time. So, ganun din po. Ano ba yung kailangan natin? Tayo ay magkaroon ng summit time o yung tinatawag natin concentration. Now, when you wake up in the morning, you have to pray that revives. Na dapat ma-revive yung strength natin, we need to pray for strength. No, pag wake up, pagkagising natin sa umaga. And ano pa? Number 2, you have to pray that change. Siyempre, sa buong araw, marami kang mai-encounter. Sa buong araw, marami kang makikita, marami kang maiisip, marami kang ginagawa.
Ang gagawin mo lang doon is, you have to connect it to prayer. And you need to change yung situation na yun. Kaya ang sabi dyan, pray that change. So minsan sa buong araw nangyayari, nakakalimutan po natin yung ating identity. Nakakalimutan po natin kung sino tayo. No? And then, pagdating ng Sunday, mariremind na naman tayo, anong pala ako ng Diyos, I have this authority over Satan. And then, pagdating siguro ng Monday, okay ka pa, Tuesday, okay ka pa. And then, pagpatapos na yung week, parang nangyayari, nawawala na. Kasi marami ka nang nai-encounter, marami ka nang naiisip, marami ng situation na minsan is nawawala na sa yung identity mo as a child of God. So, yun po yung nagiging problem. So, bilang tayo, anak ng Diyos, we have to remind ourselves. No? Sa church, 2 hours na tayo nagkikita. Minsan may konting fellowship, after ng simba, usap-usap. Paglabas nyo, sarili nyo na lang kasi. Di ba? Wala na kayong kampe. So you have to survive paglabas natin ng church. Minsan, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nyo sa school, kung sino yung mga na-encounter nyo. Of course, as much as possible, gusto kong i-check. Pero in most cases, mag-isa na lang tayo. Meron tayong mga tinatawag na yung parang sariling battle. So you have to win your own battle by reminding yourself about your identity and about your authority. And pagdating naman ng gabi, anong gagawin natin? We have to review. We have to assess. Ano ba yung nangyari sa maghapon? Diba? Tulog na ako, sobrang pagod na eh. Diba? So ano ba yung nangyari? Ano ba yung mga answer na na-receive ko today? Ano ba yung mga problems na na-convert ko? Ano ba yung mga bagay na na-change ko into prayer? And then, once you review, ano yung result nun? Pag-offer ka ng thanksgiving prayer pagdating ng gabi. And then you can confirm na, okay, sumakses ako ngayong araw sa tinatawag na 3 concentration. Nagtagumpay ako sa araw na to. Ayun po yung journey na kailangan natin to become a summit. And number 2, summit attitude. Kanina yung summit time, and number 2 is magkaroon naman tayo ng summit attitude. So, for sure, yung route natin, yung road na tinatahak natin is to become a summit. Pero to become that summit, kailangan meron din tayong summit attitude. We have to claim na, okay, magiging summit na ako. Ang gagawin ko na lang is magkaroon ng summit time and then magkaroon ako ng tinatawag na summit attitude. Very importante po yung ating response sa mga bagay, sa mga nangyayari po. Sa work ko, I work po for 13 years sa corporate. Pag nagpa-interview ka po, hindi na lang yung skills yung tinitignan ngayon. No? Kaya po yung mga HR, mostly, iba sa kanila is graduate po ng psychology. Kasi alam nila yung possible na magkukos ba ito ng magandang sa company, or may skills ba ito with leadership, may problem ba ito sa ganitong bagay. So, hindi na lang skills yung tinitignan kasi nag-i-invest na rin sila sa tinatawag na possible character and possible attitude ng mga aplikante. So, para sa kanila yung skills po kasi natututunan. Natututunan po yung mga skills. And para sa atin, ano ba yung pinaka-importanting attitude or summit attitude na meron tayo? Number 1 is attitude of being platform. So, yung studies natin, yung work natin, kung ano man yung ginagawa natin, dapat magkaroon tayo ng tamang attitude doon. Kumbaga, yung nabigay natin siguro sa college, 4 years kang nag-aaral. Of course, importante na magkaroon ka ng magandang grades, na sumakses ka sa mga subject mo, pero mahalaga rin po na hindi lang ma-maximize yung pagkatao mo para sa grades. Dapat ma-maximize mo din na magkaroon ka ng tamang attitude as a platform, bilang isang platform. Ma-develop mo yung skills na dapat nakikita ng tao ang Diyos sa buhay mo.
So, ibig sabihin nun, you are becoming a platform. And pangalawa, yung tinatawag nating watchtower. So, ano ba yung watchtower? Usually, watchtower is like bartisan meron silang liwanag so that they can save people they can see people So, ganun din po, bilang watchtower, kailangan yung mga tao nandun sa darkness or yung mga tao na kasalukuyang nahihirapan sa work of Satan o sa mundong ito, dapat they can see yung light ni Christ sa pamamagitan natin bilang isang watchtower. No? Dahil dito, you need to have yung parang attitude na it's everything alright. Okay ka lang ba? May pinagdadaanan ka ba? May problema ka ba? Yung gano'n. Diba? Nung kami po nung nawala po ako sa Darabang, nag-church po ako sa isang church sa Alabang, yung Lighthouse Church po. And pag ikaw po is may na-handle kang tao, allowed ka ng at least one, minimum of one, maximum of five. Parang yung disciple mo yung mga ganun. Even yung mga Facebook account nila, hindi naman namin ini-stalk, hindi naman namin laging tinitignan. Pero one of assignment namin is makita namin yung mga bagay na pinopost nila sa Facebook. Hindi para makialam pero para makita lang namin kung ano yung possible problem. Kasi yung iba rin nagpo-post ng anything, minsan ini-screenshot na namin. Diba? Tapos, kung hindi ako yung leader nung nakita kong post, send ko dun sa leader niya. Uy, may ano yata, may problema yata itong batang itong baka kailangan mong kamustahin. Yung mga ganyan. So, ibig sabihin lang is, kailangan mong malaman na yung tao ba to, okay ba to, na nandun ba to sa dilim o kailangan ba nito ng liwanag. Yung mga ganyan po. So, kailangan po tayo magkaroon ng skills to look out the surroundings. Tingnan natin po yung ating paligid. Kung saan tayo pwede mag-shine ng light. Ayun po, yung bilang isang watchtower. And last po yung attitude of being antenna. Iba yung wifi. Pag mahina yung wifi, mabilis tayong ma-frustrate, diba? So, ganun po kasi kailangan po ng connection. And yung tao, kailangan ng consistent connection sa Diyos sa pamamagitan natin. So, ano yung ginagawa natin connection? Di ba nagkakaroon tayo ng summit time? So, pinapalakas natin yung connection natin. Yung tipong walang buffer, mabilis na connection, 5G. And because of us, yung mga tao magkakaroon sila ng connection sa Diyos. Because of us, yung tao magkakaroon sila ng healing from God. So that's the attitude of being antenna. So wag po natin, hindi lang po ito basta word na ginagamit natin. Platform, watchtower, antenna. May dahilan po ito bakit naririnig natin itong mensahe na ito palagi. Kasi this is our attitude. Diba? Napakahalaga po ng character natin bilang watchtower, antenna, and platform. And last na po, yung summit lesson. So dahil po tayo ay nagra-ride saan? Sa salita ng Diyos, sa panalangin, and sa field, and we are currently doing yung 3 concentration, yung day, yung morning, yung day, and night. And we have the attitude of being summit, or we have the attitude of being platform, watchtower, and antenna. Ano po yung mangyayari? Sorry. We are preparing ourselves bilang summit vessel. So tayo ay nagbibigisang kasangkapan or lalagyan. Hindi ko alam kung ano talaga yung exact meaning nun, but it can be kasangkapan or lalagyan. Ibig sabihin nun, lahat ng klase ng problema ay matuturn natin into answer. Diba? Lahat ng klase ng hardship, mamomodify natin as renewal. At lahat ng klase ng crisis ay marireceive natin bilang new opportunity.
Dapat ganun palagi yung mindset. All problems is answer, ano pa? All hardship is renewal, all crisis is opportunity. Di ba? Lagi po tayo may kasabihan dito sa church na problem is a blessing. So, pag maraming problema, marami ka rin blessing. Di ba? Nasa mindset lang po yan, nasa spiritual eyes lang po natin kung paano natin ito makikita. So, wag po tayong ma-stress. Wag po tayong wag po tayong magmukmok. But instead, look at it, tingnan natin to bilang isang blessing. Diba? And continue our journey bilang large vessel. So, basahin ko po yung 2 Timothy 2:20 hanggang 21. Now, a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Some for honorable use, some is for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Diba? So, lahat tayo po ay ihanda po natin yung sarili natin bilang mga vessel or summit vessel. So, of course, along the way, there will be problems. Sino po rito walang problema? Diba? Sabi nga ni Pastor, pag wala na daw pong problema, patay na. Diba? So, buhay pa po tayo, kaya meron pa tayo problem. So, ang gagawin lang natin is develop natin yung skills to transform it, to modify it bilang mga opportunity. And last na po, let's read po yung Rome 8:28. As we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Diba? Napaka-importante po nitong message na to. Ang Diyos po ay gumagawa para sa ating kabuti, hindi po sa ating ikakasama. Diba? Naalala ko po yung story nung, kung kilala niyo po si Joy, anak po siya ng pastor ng CCF, si Pastor Tanji. Diba? So, nagsiserve po yung parents niya sa church. That time po, nagpunta po sa Makati for Bible study. Ngayon, pinasok yung bahay nila. That time, uso yung nakawan, ganyan. Yung bahay na raw nila yung next. Naisip na siguro yung bahay na namin yung next target ng mga magnanakaw. Tapos, yung mga magnanakaw, sumabay dun sa tito niya kasi yung tito niya nagdadala ng bigas. And sakto may paparating siya ng mga kaibigan galing US para makitulog dun sa bahay nila. So ano nangyari? Pinasok yung bahay nila, ninakawan sila at the same time. Naano siya yung parang na-rape siya. 7 lalaki, 10, 15 years old siya noon. Pero dahil siya ay nag-root sa Word of God, since bata, syempre, pastor yung tatay, nung naramdaman niya palang may something na kakaiba, nag-pray na agad siya, tapos nung umakyat dun sa kwarto nila ng mami, daddy na, yun na yung nangyari. Diba? Tapos, ang maganda doon is hindi sila nagsampa ng kaso. Hindi sila nagsampa ng kaso doon sa mga lalaki na nag-abuse sa kanya. Pero yung result man, after 1 year yata or 2 years, yung mga lalaki na yun napatay sa ibang province, sa ibang scenario. Hindi nila yung pinapatay or hindi nila inano. Ang nabanggit lang ni Joy doon is yung word na to. Na siguro sino ba naman yung makakaisip na anak ako ng pastor, ganyan, nagsishare yung parents ko, and for so long, sobrang faithful ako kay God, since bata ako. So, sino ba naman yung makakaisip nun? And ano yung nangyari? Maraming na-inspire sa kanya, naging speaker siya sa yung mga na-abuse na babae, mga na-abuse na bata, meron siya mga libro na nailabas about those kind of situation. Diba? So, naniniwala pa rin siya na ang lahat ay kumikilos para sa ikabubuti ng anak ng Diyos. And ngayon, completely healed na siya. Nakakatuwa nga kasi yung husband niya, nung nag-meet sila,
nag-date sila, ang parang yung gusto ng lalaki is wala pang experience. So, pero sinabi niya, yung nangyari sa kanya, and wala naman naging problema. So they are happily married and nag-preach din yung asawa niya. So very important po na we are aware that God works sa ikabubuti natin lahat. Regardless po nung nangyari, regardless ng crisis, nung problem, and nung hardship, na kumikilos pa rin ang Diyos. Amen. Share ko lang po. And last po for our conclusion, ano yung mangyayari? We can confirm na po that we are spiritual summit. No, kanina, pag nag-ride tayo sa Word of God, sa prayer, sa field, and then nagkaroon tayo ng 3 concentration, nagkaroon tayo ng summit attitude, ano yung mangyayari? We can confirm ourselves na, okay, I am summit, spiritual summit. Importante na ngayon pa lang po na nire-ready natin yung sarili natin bilang isang spiritual summit. Kasi pag nag-success na tayo sa buhay, magiging ano na tayo busy na tayo. Baka mawalan na tayo ng time na iano yung sarili natin na maging spiritual summit. Kasi kung teacher ka, for sure busy ka. Kung gusto mo maging lawyer, for sure busy ka. Wala ka ng time. So ngayon pa lang, habang may oras tayo, i-raise na natin yung sarili natin as spiritual summit. So we can overcome everything pag nandun na tayo sa pagiging summit. No? Ano ba? Yung skill summit and then yung cultural summit will just follow. So yung plano ng Diyos for 237 nation and 5,000 tribes ay gagawin na yon sa pamamagitan ng mga spiritual summit. For sure, tuto pa rin niya yun sa pamamagitan natin bilang remnant summit. Amen. So, with that po, let's all stand and let's pray po. Tayo po tayo na. So, let's pray na yung message na to ay magamit natin for the whole week or for the rest of our life, that we are called to be a spiritual summit. We are called to be dun sa loob ng stream ng salita ng Diyos, sa panalangin, sa field, and we are called to have a summit attitude. So let's all pray po. Lord God, we thank you once again for this very important message, Panginoon, na nag-remind sa amin na patuloy kami pumasok sa flow ng iyong salita, sa panalangin, Panginoon, and patuloy namin ma-enjoy yung 3 concentration sa panalangin sa umaga, sa buong araw, Panginoon, at lalong-lalo na po sa panalangin ng pasasalamat sa pagdating po ng gabi, Panginoon. Lord, may you continuously help us na ma-execute, ma-display po yung aming summit attitude bilang watchtower, bilang platform, and bilang antena, Panginoon. And Lord God, patuloy mo kaming samahan sa aming tagumpay, and we believe yung amin pong life bilang spiritual summit ay magagamit mo for 237 nation, for 5,000 tribes, Panginoon, and yung skill summit, yung cultural summit will surely follow. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.